Sa aking pamilya, mga kaibigan at sa lahat ng mga pusong hindi napapagod na magtanong kung kamusta na ako, narito ang aking sagot. Sinasabing ang bawat paglalakbay ay may kaakibat na pagsubok. At nitong ika-28 ng Pebrero taong 2026, tila sinubok ang aking katatagan. Ito ang unang araw ng pag-atake ng Iran sa UAE gamit ang mga ballistic missile at drones. Bagamat agad naman itong na-intercept ng depensa ng bansa, hindi ko malilimutan ang malakas na pagsabog na aming narinig mula mismo sa loob ng tahanan ni Paring G at habang pinapaliguan ni Maring G si Damian. Sa isang iglap, ang katahimikan ng gabi ay binalot ng isang alingawngaw na hanggang ngayon ay tila nananatili sa aking pandinig. Hindi ko itatago sa inyo sa mga sandaling iyon. Ang aking tapang ay tila naglaho. Sa bawat dagundong, dinatnan ako ng matinding pangamba, inatake ako ng matinding anxiety. Ang mga gabi ay naging mahaba, ang tulog ay naging mailap, at laging nagtatanong ang aking isipan kung ano ang susunod na mangyayari. Mahirap maging malayo sa sariling bayan kapag ang katahimikan ay nababalot ng kawalan ng katiyakan ng digmaan. Ngunit sa gitna ng kadilimang iyon, doon ko rin natagpuan ang liwanag ng pag-asa. Hindi ako hinayaan ng pagkakataon na malunod sa aking takot dahil hindi ako nag-iisa. Sa mga oras ng kaba, kasama ko ang pamilya ni Tita Clyda, ang matalik na kaibigan ng aking inay. Kasama sina Khadija, Maymay, Sander and friends, ang kanilang tahanan ang naging santuaryo ko. Ang kanilang mainit na pagtanggap at katatagan ang naging tanggulan ko sa gitna ng kaguluhan. Sila ang nagpaalala sa akin na sa bawat pagyanig ng mundo, may mga kamay na laging handang humawak sa iyo para hindi ka mabuwal. Sabi nga ng iba, take time to do things you enjoy and be with people you love. Sa mga sandaling iyon, doon ko tunay na naramdaman ang lalim ng mga salitang ito. Nasa dulo ng araw, hindi ang ating mga nakamit, kundi ang mga taong ating kapiling ang tunay na mahalaga. Naging baliktad ang aming mundo. Gising kami sa gitna ng madaling araw upang magbantay at magdamayan, at bumabawi ng tulog mula umaga hanggang hapon. Sa kabila ng panganib, mas pinili naming lumabas at lumanghap ng hangin. Hindi dahil sa kawalan ng takot, kundi dahil kailangan namin makahinga ng maayos upang hindi malunod sa bigat ng sitwasyon. Ang bawat sandaling magkakasama kami ay naging paalala na ang buhay ay dapat ipagdiwang, lalo na sa gitna ng pagsubok. Napagtanto ko na sa kabila ng anumang gulo, ang pagpili sa ligaya ay isang desisyon na kailangan panindigan. Maraming paraan para maging masaya. Minsan, ito ay nasa simpleng pagtawa kasama ang mga kaibigan at paglanghap ng sariwang hangin, o sa pananahimik habang pinagmamasdan ang ganda ng mundong nananatiling buhay. Ang kaligayahan ay hindi nangangahulugang wala ng problema. Ito ay ang lakas na piliing ngumiti at maging positibo dahil alam mong may bukas na darating. Huwag nating hayaang manakaw ng takot ang ating kakayahang lumigaya. Dahil ang pagpili sa saya ang ating pinakamagandang sagot sa anumang dilim. Hindi ko man maibahagi ang bawat detalye o mga pangyayari na mga video ng kaganapan bilang paggalang at pagsunod sa mga batas at kaayusan dito sa UAE. Sapat na sanang malaman ninyo na ako ay maayos at ligtas. Sa puntong ito, nais kong mag-alay ng taus-pusong pasasalamat
Salamat sa Panginoon dahil siya ang aking naging matibay na kuta. Sa Kanya ko ipinagkatiwala ang aking bukas noong mga oras na tila wala akong kontrol sa aking paligid. Siya ang nagbigay sa akin ng kapayapaang higit sa anumang pangunawa. Salamat sa UAE, ang bansang naging pangalawa kong tahanan. Sa kabila ng mga pagsubok, nararamdaman ko ang inyong pagsisikap na panatilihin ang kaayusan at kaligtasan ng aming lahat na naninirahan dito. At higit sa lahat, salamat sa aking pamilya at mga kaibigan na nasa malayo. Ang bawat mensahe, tawag at panalangin ninyo ang naging lakas ko para bumangon sa umaga. Ang inyong pagmamahal ang tunay kong baluti sa gitna ng anumang laban. Kasabay nito, nais kong maghatid ng mensahe sa lahat ng aking mga kababayan dito sa UAE. Alam ko ang bigat ng inyong pinapasan at ang kaba sa inyong mga dibdib. Para sa inyong mga sarili at sa pamilyang umaasa sa inyo sa Pilipinas, manatili tayong matatag. Huwag tayong bibitiw sa panalangin dahil ito ang ating pinakamalakas na sandata. Sa gitna ng ingay ng mundo, naway matagpuan natin ang katahimikan sa ating pananampalataya. At sa mga bansang nasasangkot sa sigalot na ito, sa pagitan ng US, Israel at Iran, ang aming tanging hiling at dalangin ay ang pagwawakas ng digmaang ito. Naway manaig ang pagkatao kaysa sa puot at diplomasya kaysa sa dahas. Masyado ng maraming pangarap ang nayayanig. Sana ay mahanap na ang daan patungo sa tunay na kapayapaan para sa kaligtasan ng sangkatauhan. At ayon sa Bible, sa Mateo 16:27, sapagkat ang anak ng tao ay pariritong nasa kaluwalhatian ng kanyang ama na kasama ang kanyang mga anghel, at kung magkagayoy, bibigyan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan sa pagsunod sa Diyos at paghahanda para sa kanyang pagbabalik, anuman ang kaguluhang nangyayari sa mundo. At ayon sa Mateo 24:6, makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako, ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon, bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Sa dulo ng lahat, ang pananampalataya at pagkakaisa ang nagpapanatili sa ating katatagan. Ako ay ligtas, ako ay maayos, at patuloy tayong aasa sa isang mas payapang bukas. Hanggang sa muli nating pagkikita, mahal ko kayong lahat.